Narito pong News TV Quick Response Team sa tanggapan ng COMELEC at sa araw na ito nga po ay nakita natin yung filing ng COC ng ilan sa mga kandidato para sa national na posisyon. At hindi na po natin patatagalin, kasama po natin ngayon dito si Director James Jimenez, tagapagsalita po ng COMELEC para sa iba pang mga detalye. Sir, magandang hapon po sir. Magandang hapon sir. Apo. Sa kabuuan, ilan na po yung nag-file para sa presidente, vice-presidente at senador? Ang masasabi ko sa ngayon yung presidente. Apa. Kasi kinokolate pa namin lahat. Ano? But as of close of business today, 19 candidates na for president. Apo. 19. So marami yan. No, pangkaraniwan ng mga nakaraang taon, parang madami na yung 7 ata sa isang araw. No? Particular sa unang araw. Apo. Pero ngayon, sobra-sobra tayo sa doble. So marami. Sa vice-presidente po ilan? Hindi ko pa nakukumpleto yung mga detalye. Pero yung vice-presidente mas konti. Pero yung senador, medyo marami rin. I think yung senador mahigit 20. Apa. Yung sa ganitong pangyayari ano po, sa presidente, parang marami-rami ngayon, kumpara nga ng mga nakarang taon, may mga tricycle, may mga taxi driver. Paano po ito, kumbaga, ayusin ng COMELEC din? Ang pinaka-importante dito ay kailangan makita natin kung sila nga ba ay mga talagang seryosong kandidato, no? May kakayahan. May kakayanan na magsagawa ng isang national campaign. Yung iba naman, kailangan natin alamin kung talagang seryoso yung pagtakbo nila, na talagang meron silang paniniwala na talagang kaya nilang baguhin yung sistemang nakikita nila, no? So yan ngayon yung prosesong tinatawag natin paghahanap ng nuisance candidates dito, no? Dadaan yan sa isang evaluation process ng law department. And then, ihahain yan sa ating mga commissioners, no? Sa pamamagitan ng ating mga COMELEC divisions. And then doon magkakaroon ng hearing, magdidesisyon kung tunay nga talagang isali sila dapat sa list of candidates. Ang isa sigurong mahalagang aspeto, walang control yung COMELEC doon sa pagtanggap ng filers. Ibig sabihin, kahit sa tingin ng marami na hindi mo pwedeng seryosohin yan, kapag naghahain ng COC yan, kailangan mong tanggapin. Karapatan nila. Karapatan nila yun. Yun yung tinatawag na ang pagtanggap ng COC ay isang ministerial duty lamang sa COMELEC. Taga-tanggap lang kami. Pero hindi ibig sabihin, pag tinanggap mo yung COC, go na yun. Hindi ibig sabihin, pag tinanggap yun, official candidate na siya. Meron pang prosesong evaluation na dadaanan. Yung evaluation na yun, gaano katagal po? Kasi parang sa isang banda, kung yun nga po, no, kung talagang hindi naman seryoso yung isang nagpa-file, sayang din yung panahon ng COMELEC. Oo, syempre. Pero iba-iba din yan. No? Depende kung gaano ka obvious o gaano ka layo sa obvious. No? Yung kung credible ba yung kandidato na yan. So merong mga iba na isang tingin mo pa lang matatapos na kagad yung hearing. Meron namang iba na talagang matagal na investigasyon ang kakailanganin. So far, marami sa mga nakita natin will be those na hindi masyadong komplikado siguro ang pagre-resolve. Nakita ho natin, no, nag-init yung ulo nyo kanina dun sa pagkakagulo. So, ano na po ang pinaplano nyong gawin sa mga susunod na araw po? Nagkaroon naman kasi ng problema doon dahil sobra silang nagkakumpul-kumpul. Ang dami-dami kasi talaga. And naging very unruly na. And there was even a point na may isang insidente kung saan may nasaktan na COMELEC official, no? Hindi man nasaktan pero natamaan siya, basically. So, kailangan silang kontrolin. Kaya ako nagtaas ng boses para marinig ako dahil ang ingay. So, ang gagawin natin bukas, luluwagan natin yung lugar. No? I-rearrange natin yung mga muebles, magre-rearrange tayo ng mga ibang seating positions para magkaroon ng mas maluwag na puwang sa gitna ng area kung saan mas malaya sila makakagalaw. Kumbaga, nakikita nyo talaga na hindi pwede i-cordon dahil susunod at susunod sila sa mga kandidato. May mga cordon na ilalagay, pero mas strategic ang pagkakalagay ng cordon. Kahapon, nung nilagay natin yung cordon, nilagay natin base doon sa pinoproject natin na lakad ng kandidato. Pero nakita nga natin, katulad sinabi mo, talagang susunod at susunod yung mga reporter doon sa ganung klaseng. Mag-a-ambush interview. Mag-a-ambush talaga. So ngayon, mas strategic na yung placement ng ating mga barriers. No? And mas marami tayong tao na nakaantabay para umasiste doon sa proseso. Pagdating naman ho doon sa yung registration, kumusta na po ang sitwasyon sa ngayon? Yung registration, suspended siya ngayon. Voter registration and validation, pero by Saturday magre-restart yan. So October 17, kasi October 16 matatapos yung filing, by October 17 to
tuloy-tuloy na yan hanggang October 31. Wala nang hinto yan. Araw-araw, that's 7 days a week and then 12 hours a day. Magtutuloy yung ating registration and validation. Maglalabas kami na schedule kasi marami tayong mga lugar na isasara at ililipat yung registration sa isang mas malaking lugar, katulad ng isang gym, halimbawa, para mas marami tayong ma-accommodate. Kasi alam mo naman, yung panahon na yan yung deadline beaters. So, ang daming tao niyan. Bilang panghuli po, ano ho yung bawal para sa mga pupunta pala, magpa-file ng COC ng mga kandidato? Ano po yung pagbabawal nyo bilang paalala po sa kanila? Ang pinapaalala natin palagi sa mga kandidato, no, maaga pa lang kung pwedeng i-identify na natin kung sino yung isasama natin sa loob. Kasi kailangan natin limitahan yung mga kasama. Hindi pwedeng basta-bastang supporters lamang. Kung gano'n, may limit tayo. Parang one candidate is to three companions, no? Pero pag pamilya, pinapayagan natin, binibigyan natin ng konting leeway. So, sana gano'n, ano? Handa na tayo sa gano'n. At the same time, yung mga forms natin, sana completely accomplished na. Para hindi na tayo nagtatagal sa loob. Maraming salamat po sa Maraming pagkakataon salamat si Director James Jimenez, tagapagsalita po ng COMELEC.